10 mahalagang aral mula sa Rich Dad at Poor Dad. Maraming tao ang buong buhay na nagtatrabaho ng husto, pero nananatiling kapos pa rin. Bakit kaya may mga taong tila, kahit anong trabaho ang gawin ay hirap pa rin sa pera, habang ang iba ay patuloy na yumayaman? Sa librong Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki, ikinuwento niya ang 2 uri ng kaisipan na humubog sa kanya. Ang kanyang tunay na ama, na edukado at masipag ngunit laging kapos, ang tinatawag niyang Poor Dad. At ang ama ng kanyang kaibigan, na hindi ganoon kataas ang pinag-aralan pero mahusay mag-isip tungkol sa pera, ang Rich Dad. Mula sa kanilang mga aral, natutunan ni Kiyosaki ang mga sikreto ng pagiging mayaman. Ngayon, tatalakayin natin ang 10 pinakamahalagang aral mula sa aklat na ito, mga aral na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa trabaho, pera, at tagumpay. Lesson 1, ang mayayaman ay nagtatrabaho para sa kaalaman, hindi lang para sa pera. Ang karaniwang mindset ay, mag-aral ng mabuti para makakuha ng magandang trabaho. Ngunit ang Rich Dad ay nagturo na ang mahalaga ay matutong gumawa ng pera, hindi lang kumita nito. Kapag iniisip mo ang bawat trabaho bilang pagkakataon para matuto ng bagong kasanayan, hindi ka lang sumusweldo, lumalaki ang iyong halaga bilang tao. Halimbawa, kung marunong kang magbenta, mag-market, at mag-manage, kaya mong magsimula ng sariling negosyo, hindi lang maghintay ng sweldo. Lesson 2, bumili ng mga asset, hindi lang gastusin. Maraming tao ang kumikita, pero mabilis ding nauubos ang pera sa mga bagay na hindi kumikita, gaya ng bagong cellphone, damit, at luho. Ang Rich Dad ay nagturo na dapat ang layunin mo ay bumuo ng mga asset, mga bagay na patuloy na nagbibigay ng kita, kahit hindi ka nagtatrabaho. Halimbawa nito ay mga paupahang ari-arian, negosyo, o stocks na nagbibigay ng dividends. Kapag may mga asset ka, may dumadaloy na pera kahit natutulog ka. Lesson 3, kontrolin ang gastos, palakihin ang kita. Ang Poor Dad ay nauubos ang kita sa bayarin at luho, habang ang Rich Dad ay maingat sa paggastos. Ang prinsipyo, bawasan ang gastos at dagdagan ang income. Hindi ibig sabihin nito na maging kuripot, kundi matutong unahin ang mga bagay na nagbibigay ng kita, bago gumastos sa pansariling luho. Kapag dumating ang pera, maglaan muna para sa investment, saka lang sa mga di kailangang bagay. Lesson 4, huwag matakot sa kabiguan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umasenso ay dahil takot silang mabigo. Ngunit ang Rich Dad ay nagturo na ang kabiguan ay bahagi ng pagkatuto. Kapag bumagsak ka sa negosyo, huwag ituring na talo, bagkus ay aral na dapat gamitin para bumangon muli. Ang mga matagumpay na negosyante ay ilang beses nang nabigo bago naging matagumpay. Lesson 5, palawakin ang kaisipan tungkol sa pera. Ang Poor Dad ay naniniwalang ang pera ay bunga ng trabaho, kaya kapag gusto mong tumaas ang kita, kailangan mo lang magtrabaho ng mas matagal. Ngunit ang Rich Dad ay naniniwalang ang pera ay bunga ng malikhain at matalinong pag-isip. Kung marunong kang mag-isip ng mga solusyong kailangan ng ibang tao, may taong handang magbayad sa iyo. Sa madaling salita, ang ideya ang tunay na puhunan. Lesson 6, alamin ang batas ng buwis at gamitin ang sistema. Ang mga mayayaman ay hindi lang marunong kumita, marunong din silang magpanatili ng kita. Ginagamit nila ang mga legal na istruktura gaya ng corporations o negosyo upang mabawasan ang buwis at maprotektahan ang kanilang yaman. Habang ang mga empleyado ay otomatikong binabawasan ng buwis, ang mga negosyante ay may opsyon kung paano pamahalaan ang kanilang pera bago ito buwisan. Kaalaman ang tunay na kalamangan nila. Lesson 7, palibutan ang sarili ng mga matatalinong tao. Ang Rich Dad ay may network ng mga eksperto, mga accountant, abogado, mentor, at negosyante. Alam niyang hindi niya kayang malaman ang lahat, kaya humihingi siya ng payo sa mas magagaling sa kanya. Kapag pinalilibutan mo ang sarili mo ng mga taong may tamang kaisipan, nahahawa ka rin sa kanilang tagumpay. Lesson 8, magkaroon ng sariling negosyo. Hindi sapat na umasa lang sa isang trabaho. Ang Rich Dad ay nagturo na dapat kang magkaroon ng sariling negosyo o sideline na unti-unting lalaki. Ang negosyo ang susi para magkaroon ka ng kalayaan sa oras at kita. Habang ang iba ay nagtatrabaho para sa kumpanya, ang may negosyo ay nagtatayo ng sarili nilang imperyo. Lesson 9, magsanay ng disiplina sa pananalapi. Ang yaman ay hindi tungkol sa laki ng kita, kundi sa galing mong pangasiwaan ito. Kahit malaki ang kita mo, kung magastos ka pa rin, mauubos ito.
Ang rich dad ay marunong gumawa ng budget, magtabi ng ipon, at magplano para sa hinaharap. Disiplina ang tunay na sikreto sa pagyaman. Lesson 10, patuloy na mag-aral at mag-invest sa sarili. Ang pinakamahalagang investment ay hindi negosyo, lupa, o ginto, kundi ang iyong kaalaman. Kapag patuloy kang nag-aaral, nagbabasa, at humahanap ng bagong kaalaman, hindi ka maiiwan ng panahon. Ang mayayaman ay laging nag-improve. Hindi sila kontento sa alam na nila dahil alam nilang ang mundo ay mabilis magbago. Sa huli, ang pagiging mayaman ay hindi lang tungkol sa dami ng pera sa iyong bulsa, kundi sa tamang mindset, tamang gawi, at tamang kaalaman. Gamitin natin ang mga aral na ito mula kay Robert Kiyosaki hindi lang para yumaman, kundi para makamit ang kalayaang pinansyal at makagawa ng mga desisyong hindi nakatali sa kakulangan. Tandaan, hindi kailangan maging anak ng mayaman para yumaman, kailangan mo lang mag-isip gaya ng mayaman.